May nag-message guys, sabi niya, "Sir, may gusto akong bilhin na 2022 Fortuner, dalawa pinagpipilian ko. Same low mileage tapos pareho namang makinis. Kaso yung isa mas mahal ng 50k kasi under warranty. Sulit po kaya bilhin?" Actually guys, kung ako ang tatanungin kung ang pinagbabasihan nyo dyan unang-una pareho na halos ng mileage, tapos makinis naman, walang problema, tapos ang kino-consider nyo na lang dyan presyo, kasi ang sabi niya rito mas mahal daw yung isa ng 50,000 kasi under warranty. Kung ako yung nasa sitwasyon ng buyer, tapos yun lang yung consideration na lang na natitira, mas pipiliin ko pa rin yung mas mahal ng 50,000 kasi under warranty pa nga. So bakit ko pipiliin yung mas mahal ng 50,000? Warranty lang naman yung lamang niya dun sa isa. Kasi guys, syempre kahit na anong sasakyan pa yan, hindi natin masasabi kung kailan magbe-breakdown. May mga sasakyan na dekada na hindi pa nagbe-breakdown, pero may mga sasakyan din naman guys na 1 taon, 2 taon nag-breakdown na. So yung warranty natin para sa 50,000 difference para sa akin sulit na yon. So ako pipiliin ko pa rin yung may warranty kasi ang habol ko doon guys is syempre yung another peace of mind. Kahit na sabihin natin Toyota yung pinagpipilian ni Bossing, which is a very reliable brand, pero iba pa rin kasi yung naka-warranty. Syempre, halimbawa, biglang bumigay or nagka-problema sa makina. Magkano ba ang makina, guys? Okay, magka-problema sa transmission, di ba? So kung naka-warranty ang isang sasakyan, big edge na yon. Yung 50,000 na difference para sa akin, maliit pa nga yun kahit 100,000 pa difference niyan, kung naka-warranty yung isa, mas pipiliin ko pa rin yun kasi iba pa rin ang warranty lang. Lalo na guys sa mga taong wala masyadong alam sa pag-aayos ng sasakyan, malaking bagay po yung warranty.